Ang episode 11 ng Windbreaker ay nagsimula sa Sakura at sa kanyang mga kaibigan na nakuha ang lahat ng limelight na nararapat sa kanila para sa pakikipagkumpetensya sa Shishitoran. Nang bumalik sina Sakura, Suo, at Nirei sa kanilang klase, nakilala ni Sakura ang isang bagong kaklase, si Sugera. Si Sugera ay sporty, marangya, at mapilit, nakilala na nasa parehong antas ng pisikal na kakayahan bilang Suo at Sug Ishita. Siya ay nahuhumaling sa mga birtud. Si Nirei ay halatang naiinis sa kanya at agad na nagsimulang maglabas ng mga katotohanan mula sa kanyang lihim na notebook na kinikilala ni Sugera bilang kanyang kabutihan. Matapos hikayatin ang kanyang mga kaklase na lumabas para kumain at uminom, at agad na tinanggihan, pinamamahalaan ni Sugera at Nirei na makasama sina Suo at Sakura. Sa cafe, kung saan nagniningning ang sarili ni Sugera na may kamalayan sa kalusugan, ang quartet ay nakatagpo ng isa pang kaklase, si Mitsuki Kiryu. Si Nirei ay agad na lumipat sa fanboy mode habang si Sakura ay namumula nang pumasok si Kiryu na hawak ang kamay ng isang babae. Ipinapalagay nila na siya ang kanyang kasintahan. Ang sobrang aktibo at nakakatakot na sarili ni Sugera ay naging dahilan upang matakot ang kasama ni Kiryu, na humantong kay Kiryu na magkomento sa kawalang ingat ni Sugera tungkol sa kung paano siya madaling maisip na nakakatakot. Ang tila simula ng santukan ay nauuwi sa sunod-sunod na pabulong na paghingi ng tawad mula kay Sugera, na ginagawang medyo nakakatuwa ang eksena. Habang nagsisimulang umalis si Kiryu at ang babae sa maingay na lugar, nakatagpo sila ng isang gang na naghihintay na turuan si Kiryu ng leksyon. Tila naligtas ni Kiryu ang babaeng hinaharas ng isang lalaki. Nang matalo siya ni Kiryu, naghiganti ang lalaki sa isang grupo ng kanyang mga miyembro ng gang. Ito ay nang sumali ang iba pang miyembro ng Fearan sa duo, at sinipa ni Sakura ang lalaking nagsimulang umatake kay Kiryu, na nagsasabing, gumagamit ng 1 toneladang lalaki para palibutan ang isang tao. Gaano ka boring, ayaw ko sa mga katulad mo, at magsisimula na ang laban. Hinikayat ni Sugera ang mga kalaban na hampasin siya, na ginawa nila, na naging sanhi ng pagbagsak ni Sugera sa sahig, na ikinagulat ng kanyang mga kaklase. Agad siyang bumawi, pinatumba ang kanyang kalaban at, sa isang marangyang pagpapakita ng kabutihan, sabi, hinayaan kong sumikat ang kalaban, pagkatapos ay humakbang ako sa limelight. Iyan ang aking kabutihan. Samantala, tila inililihis ni Kiryu ang kanyang mga kalaban kay Sakura. Habang sinisigawan siya ni Sakura dahil dito, ipinahayag na pinuprotektahan ni Kiryu ang babae at si Nirei, na nakatayo sa likuran. Ngunit tiniyak ni Suo na gagawin niya ang lahat, na nagsasabing, nandito lang ako. Ang laban ay nagtapos sa tagumpay ni Boferen kung saan sinisigawan ni Sugeren ang motto ng Boferen, sino man na nagdudulot ng sakit. Matapos ligtas na makita ang babae, nagkagusto ang grupo sa isa't isa. Hiniling ni Kiryu ang telepono ni Sakura upang idagdag ang kanyang numero ng telepono, at pinagtawanan ng grupo ang tanging contact ni Sakura Weather. Biro nila, mula ngayon, kailangan kong tanungin ang panahon, Sakura-kun. Habang nasa cafe ni Kat-Oha kinabukasan, masaya si Sakura sa pagkakaroon ng 5 contact sa kanyang telepono at kasama sa isang grupo. Nakita ito ni Kat-Oha at idinagdag din niya ang kanyang sariling numero. Nabuhay ang grupo sa mga text message mula sa iba pang miyembro, at nagtanong si Sakura, magkita tayo sa paaralan. Dumating siya sa paaralan, sumisigaw tungkol sa kung sino ang kapitan ng baitang. Ito ang pagdating ng 3 matataas na kaklase, na naaalala ni Sakura na lumahok sa pakikipaglaban kay Hiragi noong una siyang dumating sa bayan, kasama nila ang grade captain, Enomoto, at secondary captains, Kusumi at Kaji. Para sa Tamen team, ang mga unang taon ay dapat na pumili ng kanilang grade captain, ang responsable para sa kanyang klase, at itinaas ni Suo ang kanyang kamay upang irekomenda si Sakura para sa posisyon. Gayunpaman, nakakatuwa, masyado siyang hinamon sa teknolohiya na sa oras na mag-type siya ng mensahe, ang iba pa sa kanila ay magsisimula ng ibang paksa, na humahantong sa pagkadismaya ni Sakura. Sinimulan nilang talakayin ang kapitan ng grupo, at nagsimulang magtanong si Sakura kung sino ang kapitan ng grupo. Ang episode 12 ng Windbreaker ay nagpatuloy kung saan hinirang ni Suo si Sakura bilang grade captain,
kasama ang iba pa niyang mga kaibigan at kaklase na sumang-ayon kay Suo. Maliwanag na naguguluhan at nagkakasalungatan si Sakura dahil wala siyang tiyak na layunin na dapat matupad, na pinaniniwalaan niya ang kahulugan ng pamumuno, isang ideya na kamakailan niyang nalantad sa pamamagitan ng Umamiya. Sa pagsisikap na kontrahin ang nominasyon, sa pakiramdam na hindi sapat, ipinahayag na si Kaji, na karamihan ay tahimik, ay talagang ang grade captain ng ikalawang taon mula sa Taman team. Matapos kilalanin ni Kaji si Sakura bilang grade captain sa mga unang taon, ang debate ay sa wakas ay naayos na sa klase na nagpaabot ng kanilang suporta kay Sakura. Si Nirei at Suo ay naging pangalawang kapitan upang suportahan si Sakura. Ang koponan ni Kaji at Sakura, habang nasa kanilang unang patrol na magkasama, ay nakatagpo ng isang matandang babae na nawalan ng kanyang babae. Sinimulan ni Kaji at Sakura ang paghahanap upang mahanap siya, napagtanto lamang na ang hinahanap nila ay hindi isang tao kundi isang pusa. Nakita siya ni Sakura sa bubong at hinabol siya. Pagkatapos ng nakakapagod na paghabol, ang pusa ay tumalon sa ilog, kasama si Kaji na mabilis na sinundan siya sa tubig. Bilang resulta, matagumpay nilang naibalik siya sa kanyang may-ari. Habang ang lahat ay nasisiyahan sa mga treat mula sa ginang upang ipahayag ang kanyang pasasalamat, tinanong ni Sakura ang mainit na ulo na si Kaji tungkol sa kanyang landas bilang grade captain. May gusto ba siyang makamit sa posisyong ito sa pamumuno? Sumagot si Kaji na siya rin ang napili, tulad ni Sakura, at ipinaliwanag niya na kahit na hindi siya magaling sa iba't ibang uri ng mga gawain, umaasa siya sa kanyang mga pangalawang kapitan. Dagdag pa niya, "So, to live up to them, I do what I can," explaining that he doesn't really have a specific reason for being a grade captain. Dahil dito, napagtanto ni Sakura, "So, okay lang na wala akong gustong gawin," pagkaunawa na hinirang siya ng kanyang mga kaklase at kaibigan dahil umaasa sila sa kanya, hindi dahil may misyon siyang dapat tapusin. Kinabukasan, nakita ni Sakura ang kanyang sarili na kulang sa tulog sa cafe ni Katoha dahil nagpalipas siya ng gabing iniisip ang kanyang bagong responsibilidad. Habang nakikipag-usap kay Katoha, sinabi niya sa kanya na hindi niya kailanman binabanggit ang mga tao sa kanilang mga pangalan at nagmumungkahi na marahil yun ang dapat niyang gawin muna bilang grade captain. Bumalik sa paaralan, sinubukan ni Nirei na bigyan si Sakura ng crash course sa mga pangalan at mukha ng kanilang mga kaklase. Habang nangyayari ito, lahat ng grade captain at secondary captain ay ipinatawag sa rooftop ni Umamiya. Sa rooftop, ipinahayag ni Nirei ang kanyang pagnanais na suportahan sina Sakura at Suo sa pamamagitan ng paggawa ng kanyang makakaya, dahil hindi talaga siya makakalaban na aalala ang mga pangalan ng mga tao sa paaralan. Napagtanto din ni Sakura ang kanyang kawalan ng katapatan at, sa unang pagkakataon, tinawag niya sina Nirei at Suo sa kanilang mga pangalan. Ito ay kapag lumitaw ang apat na hari ng Fahrenheit kasama ang kanilang mga sekundarya tulad ng isang royal fleet.